Pag-uusapan natin ngayon kasi po itong si Congressman Chua nag-reply na dito kay hamon ni Isko Moreno. Okay? Nakita naman ni Isko Moreno doon yung mga kagamitan ni Representative Chua. Ngayon, yan mismo, ipapakita ko yung balita na yan kung paano po ang response ni Chua. Na sinabi ni Chua, ito raw si Isko Moreno. Mayor Isko, sabi ni Chua na bully ka raw. Bully ka raw. Yung kay Mayor Isko, ano lang yun ginagawa lang niya yung tama. Hindi man yung pagbubuli. Dapat sagutin mo yung tanong ni Mayor Isko. Tama ba na mag-demolish ka ng isang bagay na wala namang demolition permit kayo? Okay? Yan kasi ang mahirap sa inyo, sir. Gumagawa kayo ng bagay na wala kayong respeto, may tinatapakan kayong tao. Kahit mayor yan ng Maynila, ha? Pero wala kayong kahit man ng letter dyan na ito yung gagawin namin. Ngayon naman, ipapakita ko rin mamaya itong rest back rin ni Mayor Isko Moreno kay Representative Chua na sinabi niya mismo na liar o lawyer. Nag-respond si Mayor Isko na bully raw siya. Mamaya, it's a long video kasi abot yan ng 20 minutes itong sinabi ni Mayor Isko. Panoorin natin paano binutata ni Mayor Isko. At ito, last na ating panoorin ay itong interview ni Pinky Webb, no? In-interview po ni Pinky Webb itong si Representative Valeriano ng Manila 2nd District, no? Representative ng Manila 2nd District. Patungkol po dito sa flood control projects. Maraming nagsasabi na hindi dapat, no, na ang mga taga House of Representatives ang mag-imbestiga dito sa flood control projects na ito. Kasi po, ang mga sangkot dito, mga kapwa nila congressman dyan. Diba? Pinagpipilitan nila na walang conflict of interest. Kaya lang yan. Diba? Kasi ang sabi po ng taong bayan, ang panawagan po ng taong bayan, hindi po bagay sa inyo na kayo yung mag-investigate tapos kayo rin ang sangkot. Diba? Ano tayo dito? Nagbubulahan? Sinong binubola ninyo? Diba? Dapat iba ang mag-imbestiga sa inyo kasi ang mga kasamahan nyo dyan, ang tama yung term na conflict of interest. Dapat ibang ahensya o ibang institusyon ng gobyerno ang mag-investigate sa inyo. 'Di ba? Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Mainit ito dapat tayong makialam dito sa mga issues na ito kasi pera natin ng taong bayan ito. Okay? Pero guys, bago help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1 2 3 go. Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, so ito po yung balita na reply ni Representative Chua kay Mayor Isko. Ako po nagtataka, dapat alam po niya na ang talagang nangangasiwa dito at nakikipag-coordinate sa kanila, hindi naman po opisina ko, kung hindi ang DPWH. Kaya lang, putak po siya ng putak na para pong Mayor Isko, putak ka raw ng putak mamaya. Joel Chua, mamaya. May response si Isko sa'yo. So, tahol ng tahol. Mali po yung Grabe, tahol ka ng tahol raw, Mayor Isko. Grabe. Paano hindi magtahol ng tahol wala kayong respeto sa kanya? Tahulan niya. Pinondohan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways at naisabatas sa bisa ng General Appropriations Act o pambansang pondo ang proyektong Community Center sa Santa Cruz. Kaya legal ang proyektong ito. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ito ang proyektong... Oo nga, legal nga. Pero ang tanong dyan, simple lang yan pinaalam ba ninyo sa mayor? Simple lang yan Pinahihinto ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil illegal umano at walang permit. Ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Yan ang hamon sa inyo, Joel Chua. Imbestigahan mo yung sarili mo at tanungin mo yung sarili mo kung tama lang ba na mag-demolition kayo na walang demolition permit. Yan, simple question ni Mayor Isko na hindi ito lawyer. Ikaw lawyer ka, hindi mo masagot yan. Hanggang ka lang. Bully ka Bully. Para itong parang bata. Bully ka bully. Sagutin mo yung argumento. Tama ba na nag-demolition ka na wala namang demolition permit? Di ba? Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement?
Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Dagdag pa ng Mali ka pa rin. Hindi, ang mga DPWH, hindi yan magtatrabaho, kundi sa sunod sa utos ninyo. Di ba? O nga, gumagawa kayo ng batas. Anong sinusunod ng DPWH? Yung batas na ginagawa ninyo. Oh, yung mga batas ninyong may sabit nga eh. Oh. Gawa kayo ng batas na alam ninyong may sabit yan. Oh. Bago nyo ginawa yung mga batas na yan, kinonsulta nyo ba yan sa mayor ng Maynila? Wala. Hindi wala kayong respeto. Diba? Sista, 2020 pa nagsimula ang proyekto at hindi pa siya ang district representative noon pero nahinto dahil walang budget. Ngunit noong 2024, iginiit ni Congressman Chua sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang proyekto para maipagpatuloy ang construction. Ayon kay Representative Chua, layo ng proyektong ito na makapagtayo ng 4-story community center na may daycare center, library, sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless at evacuation center. Maganda naman na walang problema eh. Kahit ipagmamayabang mo pa yan lahat. Dialysis center, sports center, kung anong mga center yan. Okay yan, legal yan, legally. That is wholesome to the eyes of the Filipino people. Ang tanong, tama ba yung lugar na pinagtatayuan ninyo? Kasi baka, ang tanong lang dyan ni Mayor Isko, baka itinatayo nyo lang yan sa ngalan ng mga kung ano-anong mga binabanggit nyo, basta lang makatayo kayo na hindi naman nararapat dyan sa lugar na yan kasi po, meron nang nakatayo dyan. Diba? Dapat magpaalam rin kayo. Hindi basta tayo lang kayo ng tayo. Yan ang punto ni Mayor Isko. Wala kayong permiso na formal sa galing sa mayor. Insulto yan sa mayor. Di ba? Dismayado ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano sa pamumulitika ang proyekto. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Actually, you are not answering the question of Mayor Isko. Ang tanong lang ni Mayor Isko, simple eh. Sumusunod ka ba sa batas? Pero lumilihis ka na sa mga issues na pinagsasabi mo. Halatang halata itong si Representative Chua na nag-guilty siya sa hamon ni nag-guilty ka sa hamon ni Mayor Isko sa wala kang permit, di ba? Kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Kung ano-anong mga sinasabi mo na. Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Git pa nito, ipaglalaban niya ang proyektong ito sa lungsod ng Maynila. Sagutin mo yung argumento, sir. Hati naman ang opinyon ng mga taga Santa Cruz, Manila kaugnay ng bangayan sa proyekto. Mas maganda sana kung matuloy na lang hindi na ipahinto. Para rin sa nung mga nakakarami. Sana po kung ano man po ang hindi nyo pagkakaunawaan, magkaayos na lang po kayo para sa ikabubuti ng komunidad natin. Hindi tayo dapat ganyan. Dapat alamin rin natin ba na kung tama ba itong mga ginagawa ng mga kongresista. Kasi especially na sa ngayon, issue ngayon yung flood control projects na giba-giba yung proyekto. Dapat suriin natin ng mabuti kung hindi ba ito hinuhut-hutan na naman ito ng mga kongresista. So tama lang si Mayor Isko na dapat dadaan sa tamang proseso. Kasi po, kung basta-basta na lang silang magtatayo para lang makaproyekto, hindi tama yan. Dapat alamin natin kung the right place para magtayo tayo ng ganito. Kasi kung lagi na lang tayong ganyan, wala tayong hindi man ito. Actually, ang kay Mayor Isko, hindi man to away politiko ang nangyayari eh. Nasa kanya yan. Nasaan ang demolition permit? Meron pong mga natatapakang sabi pa nga niya, may mga daycare ang mga center na na ginigiba nila. Siyempre, sinong hindi magagalit dyan? Dapat mag-isip-isip muna bago gumawa ng project. Hindi yung puro sa corruption lang yung napupunta yung pera. Tama. Kawawa naman ang... Yun ang iniisip ng taong bayan. Gawa lang kayo nagawa ng project. Ang iniisip tuloy ng taong bayan, corruption na naman ito. Hindi ako nagsabi niya ng mga taong bayan. Si Lola, siya nagsabi niyan. Bansa natin. Wala nang matino. Wala pang reaksyon ng tanggapan ni Mayor Isko kaugnay ng mga pahayag ni Congressman Chua. Rosalie Cruz, UNTV News and Rest. So, ito naman yung response ni Mayor Isko dyan. Kasi alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Binubuli. Bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo. Sabi niya, nahuli kayo. Kaya umiiyak kayo ngayon. Hindi ako nagsabi dyan, si Isko ang nagsabi niyan. Wala na po kayo mabobola ngayon. Maiyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. I appropriate
Yan ang palusot ng congressman. Di ba? Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, naka-display ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila,